Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay ibibigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kaniyang daan. Susundin ang kaniyang mga tuntunin at didinggin ang kaniyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kaniyang bayan, tulad ng kaniyang pangako. At dapat ninyong sundin ang kaniyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa Kanya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang isang katangi-tangi sa bayan ng Israel ay hindi lang na sila ay naniniwala sa iisang Diyos lamang. Ang ibang mga bansa sa paligid nila ay naniniwala sa maraming mga Diyos. Ang katangi-tangi sa mga Hudyo ay sila ay may espesyal na kasunduan sa kanilang Diyos. Katipan nila si Yahweh na kanilang Diyos. They are a covenanted people. Ano ba ang tipan o kasunduang ito? Na ang Panginoon si Yahweh ay ang kanilang Diyos at sila naman ay ang bayang banal para sa Kanya. Dahil sa si Yahweh ay ang Diyos nila, aalagaan sila ni Yahweh. Ibibigay niya sa kanila ang lupang ipinangako niya sa kanila. Pananatilihin silang masagana sa lupaing iyon. Dahil sa sila ay ang bayang pinili ng Diyos at banal sa Kanya, si Yahweh lang ang ituturing nilang Diyos at ang Kanyang mga utos ang susundin nila. Ang nakakalungkot ay hindi sinunod ng mga Israelita ang mga utos ng Diyos. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nawala ang lupain sa kanila at napailalim sila sa ibang mga bansa. Tayo mga Kristiyano ay mayroon ding pagtitipan sa Diyos. Ito yung bagong tipan. Naging bahagi tayo ng bayang katipan ng Diyos, ang simbahan, nung tayo ay binyagan. Mas mahigpit ang ating relasyon sa Diyos kaysa noon. Ang Diyos ay ang ating Ama at tayo ay ang Kanyang mga anak. Bilang butihing Ama, babantayan niya tayo. Magiging maayos ang buhay natin dito sa mundo at dadalhin tayo sa ating tahanan sa langit. Bilang Kanyang mga anak, susunod tayo sa Kanyang utos. Ang utos niya na magmahalan tayo. Mahalin, pangalagaan, ipagtanggol natin ang ibang mga anak niya, na mga kapatid natin, lalo na ang mga mahihirap at mahihina. Sana maging tapat tayo sa kasunduang ito. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagsusuri upang kamustahin ang ating relasyon sa Diyos na ating katipan. Isabuhay natin ang ating binyag. Minsan lamang tayo bininyagan. At marami sa atin, wala tayong alaala ng ating binyag.
Pero sa buong buhay natin, isabuhay natin ang ating binyag, ang ating pagiging bayan ng Diyos, ang ating pagiging mga anak ng Diyos. Kaya nga, magkwaresma tayo taon-taon upang ipaalaala at lumago tayo sa ating binyag. Salamat o Diyos sa pagpili mo sa akin na maging bahagi ng iyong bayang banal. Patuloy mo akong gabayan sa landas ng kabanalan na nagdadala sa akin sa lupain sa langit na iyong inihanda para sa mga anak mo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.